Yung sinabi ni Anjo Iliana, parang si ano daw, si kahit daw pala si Tony Gonzaga na ano, parang inalis daw noon ng magulang dahil kay Tito Soto. Bakit kaya no? Nako, matindi ho itong mga kababayan. Matagal-tagal na ho nating hindi nagagawan ng reaction video tong si Banat Bay. At dito sa video na to, kausap ho niya itong si Sir Anjo Iliana na kung saan meron na naman nung ibinulgar itong si Sir Anjo Iliana kaugnay sa mga nakaraan nitong si Skol Bukol. Na di umano, malinaw ha, malinaw. Skol Bukol, Tuta Soto, makinig ka. Di umano. Naku, mamaya mapanoorin ho natin yan. Meron daw ho siyang ginipuan. Naku, matindi ho yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kung gusto nyo ang panoorin ng buong video nitong si Banat Bay, nakausap ho niya itong si Anjo Iliana, punta lang ho kayo kay J. Guevara TV. Palakpakan ho natin. Idolo ho natin yan. Malupit yan. Isa ho yan sa mga tunay. Ika nga. Tunay ho yung mama na yan. Taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maprinsipyo. J. Guevara, suportahan ho natin. Panoorin nyo ho ang kanyang mga video, panigurado, matutuwa ho kayo. Napaka-maprinsipyo ng mama. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa video na to kasi pagka talagang nanalasa na itong si Bagyong Juan, ang excuse ho ng mga walang yang magnanakaw sa pamahalaan, talagang malakas ang bagyo. Maraming ulan na dala ang Bagyong Juan, kaya lumubog ang marami sa bahagi ng Luzon dahil talagang totoo naman hong malakas ang bagyo. Kaso ang problema ho dito sa video na to, hindi pa ho talagang ika nga naglalandfall ang bagyo, meron ng baha. Diba? Hindi pa ho naglalandfall. Dito sa video na to, nakikita nyo, walang hangin, walang ulan, pero meron ng baha. Ibig sabihin, talaga hong maraming kabalbalan ang nangyari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Panoorin ho natin mga kababayan. Oh. Ano na ito? Lawal, Poblasyon, Mauban, Quezon. Oh, naku, yan oh. Hindi pa ho umuulan mga kababayan. Wala pang hangin. Maliwanag pa nga ho. Tingnan nyo naman ho yung shadow ng bahay. Tsaka yung, yung ilaw ng sunlight. Oh. Anong nangyari? Ano nangyari? At saan na yung mga flood control? Sino ba yung sa Quezon? Sino yung Quezon? Si JJ Suarez ba sa Quezon? Si JJ Suarez ba? Hindi ko natin alam. Basta maraming saan yung congressman? Saan napunta yung flood control? Wala namang ulan. Ba't mayroong baha? May nagnakaw. Hindi naman na ulan, nabaha. Oh. Kaya dyan. Galing yan. Baka yun may umanong ka na. Grabe naman yan. Yan ang nga ho ba sinasabi natin mga kababayan. Hindi ho nila pwedeng pasinungalingan. Kahit anong gawin nila, talagang matindi-tindi ho ang nangyaring nakawan. Walang ulan, walang hangin, di pa naglalandfall ang Bagyong Uwan, bumabaha na. Ano ibig sabihin? Yung mga magnanakaw sa pamahalaan, talagang nagdudumilat ang mga ebidensya na talagang merong nakilabang sa mga flood control na yan. Pambihira talaga, oo. Kasi wala namang ulan, wala namang hangin. Makikita nyo sa inyong kalsada, merong ganyan. Nasaan na yung mga pumping station? Nasaan na yung mga flood control? Kaya para sa mga kababayan natin dyan sa Luwal, Poblasyon, Mauban, Quezon, magsalita ho kayo. Sino ba yung congressman nyo dyan? Sino yung inyong mga kakilala nyong mga politiko na biglang yaman pagpasok ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ito na, rerekta na ho tayo dito kay Idol J. Guevara. Idol natin ito, malupit itong vlogger na to. Yan, nakita nyo ako pagmumukha, marami sa ating mga kasama dito sa PH Update. Kilala nyo yung pagmumukha na yan. Yan si J. Guevara. Isa siya sa mga banateros at isa talaga siya sa ating mga pinapanood dito sa dyan sa mga mga political vlogger. Kasi straightforward siya. Wala siyang maraming cheche-bureche di kagaya ni PH. Straightforward lang atake niya sa mga issue. Tsaka talaga, nakita ho natin yung niya talagang sinseridad at talagang solid Duterte supporter. Ito, panoorin ho natin. Actually, si Banat Bay yung papanoorin natin dito. Ngayon, kinuha natin yung video dito kay Jay Guevara. Lapakan muna natin ito si Jay. Subscribe ho kayo kay Jay. Malupit yan, malupit. Mahusay. Kaibigan na tayo. Pareho tayo mga para. Oo nga galit tuloy sa yung mga laman ka ng mga tanso vlogger Nako. Oo. Yung si Auntie Claire, galit na galit. May papakilala ako sa iyo pero bahala ka nang umintindi sa sasabihin niya. Wala ko, Iliana, shot! Naunawaan mo? Basta. Ano na? Alam ko,
Pero pwede ba magpasa ka ng batas na may minimum lang ang mga kabit monthly? Talaga to si Banat pa. Actually, may batas na gano'n eh. Na bawal talaga magkabit. Hindi, kahit yung sustento lang, tigsi 50. Kasi alam mo na, yung kaibigan mo. Diba? Kaya sa ating na batas. Hmm? Nasa family code yan. Ako, pasang-pasayan sa Senado. Ang dami dun, tsaka sa Kongreso. Diba? Tagal lang sa'yo at hindi natin nagpapasa sa'yo. At tama lang yung ginagawa mo, hindi ka napipinungan sila, napipinungan sa'yo. Okay yan, good job. Ikaw nga boss eh. Ang lakas ng ano mo, ng traction mo. Kaya may isa kami nakulo ko pag nagmamadalas dito sila ng mga tools niya eh. Marami niyan, boss. Marami as in bayad diyan. Mayroon silang operation eh. Hindi ko sure kung si Soto pero yung sa kay Marcos talagang napakarami nilang troll. Correct. Sa ano ho, yung mga hawak-hawak ng PCO. Totoo yun ha, yung noong tumayo itong si Congressman Marcoleta, si Paulo Marcoleta, at kinwestiyon niya yung budget ng PCO dahil sobrang dami daw nilang vlogger na balitaan itong si Congressman. Totoo ho yun. At yung mga nakikita yung post about sa administrasyon tapos na daming nagko-komento. Napakalayo ho nung atake nila yung tipong ang post about sa Bagyo, ang comment ho sa baba puro number 1 President Bongbong Marcos. We love President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos pag-asa ng bayan. Paulit-ulit ho yun. Ganun lang ho sila mag-comment. Wala ho yung issue, yung pag-uusapan nila, yung tipong talagang ihihimayin nila yung mga punto de vista. Wala hong ganun. Basta banat lang ho nila, the best president ever. Ganun lang ho sila. Yung mga trolls ng Talyanista Tensei Mada. At syempre, na-trace ko rin na marami si Yeso. Kasi kung troll siya sa talaga, nakaaway mo sila ng mga halos. Silang trolls mo rin Oo. Ito papakilala ko dating TVJ, Yan. vlogger, si Jay Guevara. Dati akong TVJ Defender. Oo. Ngayon, Banateros. Banateros na kasamahan namin. Kaya alam ko Nako, lumalakas na ho itong ulan sa kinaroroonan natin. Lumalakas na ho mga kababayan. Ramdam na ho natin. kung sino yung tinutukoy mo eh. Yung kabit. Sige. Pagpan mo ay ganun kaya sabi siya pinapanood ko. Makinig ka sa akin. Okay. Ang dilim. Tingnan mo lang ako, wala akong comment. Ano ba ako sa'yo, naging sense kapag Ikaw na, huy. Sabi mo nga, nagkapapuan. Kamukuhan ng pupuan. Sabi ko, Ingat ho mga kababayan, ha? Ingat ho. Lumalakas na ang ulan. Ano oras? 1:00 ng hapon, ha? Ang lakas na ho ng ulan sa kinaroroonan natin. Sa inyo ho ba? Mag-comment ho kayo sa baba kung kumusta ho ang lagay ng panahon dyan sa mga lugar nyo. Tapos lagay nyo na rin ho yung kung nasaan kayong bahagi ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Kasi dito sa kinaroroonan natin, Northern Luzon ay medyo malakas-lakas ho. ilan, alam mo, ipapax reveal ka. Ilan ba? Ang alin? Ibabox reveal. Kasi ito may alam itong katabi ko eh. Dalawa. Dalawa. Tsaka yung isang bata pa. Dalawa tsaka isa pang bata daw. Dati. Yung inalis ng magulang. Yung inalis daw na magulang. Nako! Delikado delikado. Issue ka. Ay, di ko alam. Oh, grabe naman yan! Oy, naku po, yari dito si Tuta Soto. Ako nanonood lang ako. Ibang klase ho talaga. Bakit ka naman? Wala ko alam. Yung kay Tony. Ay. Ano yan? Sino Tony? Inalis na magula. Pamira, binabarag ba? Kaya kayo, Ito lang, bibigyan kita ng tip para naman pag-assignment mamaya gabi. Sige. Ano ba gusto ko busy yung utak mo mamaya? Sige. Kilala ko yung sinasabi mo. Yung 2013, hindi siya yun. Hindi siya? Kaya yung sinabi mo, yung sinabi mong pumunta
Tapos kilala ko yan, sinasaya mo pumunta sa States. May sinabi. Ano pa mga tingin mong kagabi? Tapos ilang... Si Ilona ba? Si Ilona, totoo daw. 2:30. Oo, siya nga. Select ko talaga 2:30. Pasensya ka na, panat ba eh. Pasensya ka na, mali ka. Mali ako? Pero tama yung ano mo, tama yung pagwan mo. Pero hindi yung si 2013. Si Tut. Hindi nga, 14. Hindi? 11. Bas, Ang pinasabi ko, magkaiba yung sinasabi natin. talaga? Wala naman ako tinutukoy. Gusto mong pandagdag ng kaso ko, Naku po. wala akong tinutukoy, Natawa kasi ako kagabi dahil yung sinasabi mo, kilala ko yan. Kilala ko yan. Eksakto. 2013, no? Ano po, kaya ako nga siya. Napakwan, ganyan. Yung sinasabi mo kung sino. Diba si Supergirl ang sinasabi mo? Diba? Si Supergirl. Hindi ko alam. Supergirl? Sino yun? Sandali, Sumunod ka. Sandali, may shoot kasi kami. Kausapin mo muna to si isa. Si Jay. Wait lang, may shoot ako. Isang shoot lang. Sige, sige. Saglit lang, sir, Sir Anjo, kasi may shoot lang sa saglit na saglit. Sino si Supergirl? Sige, sige. Na-content na rin kita, sir, Kami magpapapaw. Oo. Ano tawag dito? Na-content na rin kita, nakatatlong video na rin ako. Ano yun, si Super Serena? Kasi meron silang segment na Super Serena eh. Ano, pati ano na rin ngayon, ganon? Kaya pala nagmumukhaan kita kasi sabi ko parang nakita na tayo dati. Ang ano, bali Senado pala yun. Sa Senado yun. Sino pumitik kong sa Senado, baka nung hearing. Baka yung dating hearing kay magkasama kayo ni Sir Philip ata noon, magkasabay ata kayo. Sir Philip ba? Tama. Mas pero Eddie Garcia Bill yun. Wala na ako sa Senado nung Florida. Okay. Eddie Garcia Bill yun. Pero dati akong TBJ defender na nung nagkaroon ng issue yung Alusos tsaka TBJ. Binanatan pa nga kita nun eh. Siyempre, TBJ defender. Okay lang, di naman ako trabaho ko yan eh. Trabaho niya, mabuisit kayo. Yan guys, si Sir Anjo. Ayos ako. Ngayon lang, saglit lang yung may babalik na yun. Kami taping kasi namin ng Banateros. Ano nangyari? Bakit hindi ka na PBJ defender? Unang-una, tapos na yung issue. Pangalawa, nasa politics na ako. Dito sa politics, ayoko rin ng hindi ko rin nagugustuhan yung ginagawa ni Tito Soto. Binabanatan ko rin siya. Pero pag-usapang agawan ng titulo ulit ng Itbulaga, susuportahan ko sila. Correct. Pagtatang Kahit tayo naman mga kababayan, kasi Itbulaga, pagka Itbulaga, Tito Vic and Joey ho talaga yan. Pero pagka usapang dito sa gobyerno, si Tuta Soto, wala akong kwenta yan. ko sila. Pero pagdating sa politics, laglag Tama kasi naman. si Tito Soto. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya pinapaano ko sa inyo itong si Jay Guevara. Kaysa kung sino-sino pinapanood nyo, panoorin nyo na lang itong si Jay. Yan o kasi maprinsipyo yan eh. Diba? Ito, pagka ang pinapanood nyo, yan sila, yan ang mga Banatero, siya ang mga third floor, yan ang, sino po itong mga to, itong mga grupo nitong sila Ma'am Shas, si Ma'am Joey, yan. Nasa tamang kamay ho kayo. Meron pa pala akong nakakalimutan si Buster. Pagka napapanood nyo yan si Buster, nasa tamang kamay ho kayo. Yung mga yan, hindi ho sila oportunista sa hype. Pagka sinabing oportunista sa hype, dahil ika nga, Duterte, ika nga, bandwagon mentality. Dahil kay Duterte sila. Pagka napunta kay ganito ganyan, pupunta sila doon. Yung nung mga nabanggit ko na yon, Duterte supporter ho talaga yung mga yan. Tunay ho yan. Hindi ho kayo ganito sinasabi nila pero ganun naman pala. Hindi ho sila ganun. Nasa tamang kamay ho kayo pagka yan ang mga pinakikinggan nyo. Yung mga Banateros, mga Birada, yan, Birada Aguila. Yung mga Duterte supporter talaga yan. Tsaka nakita ho natin, walang views, maraming views, konting views, nasa Duterte lang ho sila. Si Banat Bay, di ba? Nung 2022 election, sad-sad daw yung views niyan.
Pero Duterte lang talaga. Sinabi ni Tatay Digong, bangag yan si Marcos, hindi ko niya talaga sinuportahan. Kaya prinsipyo talaga. Eh, tayo naman ho, aminado naman tayo na sumunod tayo kay Vice President Sara Duterte. Pero nung nakita natin na ika nga, nagiging falsifikado na ang administrasyon nitong si Bangag, hindi ho tayo kagaya ng mga Talyanista Tensay Mada na mapahanggang sa ngayon, nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Talanogod. Ewan ko ba, ako na yung nanghihinayang sa kanya. Ayaw ko lang magsalita, pero mali yung pinagsinusunan niya. Hindi na pala. Oo. Sa iba tong telepono daw. Hindi, kay ano to, kay Bay, pinahawak niya lang sa akin kasi sabi niya saglit lang daw. Hindi mabuti, habang wala pa siya. Pindutin mo nga yung mga games na yan sa baba games. Yari ako doon. Hindi naman malalaman. Meron dito 34,000, may nakita ko kanina dito. Saan na? Nasaan na yung ano? 34,000, tingnan natin. Ano sabihin? Meron yan eh. Wait lang. Asan ba yung banda? Gift, the rose. Ay, ito na, wala na, dumating na eh. Dumating na si Bay. Pinapapindot niya sa akin yung Galaxy. Galaxy. Oo. Ito na, mga sikat yung mga kasama ko. Balag yan ha. Masukat to. Ano kuya, JB ba? Anong pakiramdam mo? Anak ng tao ka, nandito rin ho pala. Isa ho yun sa mga bagong recruit ng Banatero, itong si Sir Jack. Palakpakan natin Sir Jack. Solid din ho yan, solid. Sa din ho yan sa mga nabudol. Pero nung nakita niya na talagang palihis na nalandas ng administrasyon na to, hindi ho siya sumama dun sa mga Talyanista Tensay Mada, di ba? Palakpakan ho natin yan si Sir Jack. Idol. Sir Jack ha? Ikaw lang sito. Siyempre, Seminay. wala. Bawal mo. Ayun, bawal na magmura nito. Pero ano mo yung mga tao nito kuya King? Akala ko nagbibiro ka lang. Lahat ng tao nito magalang. Pero Maniwala ho kayo. Sa SMNI, KOJC, sabihin ko sa inyo mga kababayan, iba ho yung ika nga iba ho yung pagpapalaki, iba yung the way na magsalita sila, napakababait ng mga tao dyan. Taliwas ho dun sa ilinalarawan sa kanila ng mga taga-administrasyon. Iba ho yung tipong lalo na nung merong KOJC. Kasi may hawak silang ganito, ika nga, linalabanan nila mga, malayo ho yun. Diba? Kung yung sinabi nila na mayroong mga armas, nagsinungaling sila, doon sa pagsabi nila na lumalaban itong mga miyembro ng KOJC at talagang linalaban nila mga otoridad noong mga panahon na yun, ganun din ho kasinungaling ay yung kanilang statement na yun. Ako na ang nagsasabi sa inyo, napakababait ng mga tao dyan. Napakababait. hindi sila galit sa mga nagugula. Magalit sila makisama. Maraming salamat, Pastor Apollo King Buloy. Maraming salamat sa Seminay. Maraming salamat, Banatero, kay Kuya Bay, kay Kuya Gil, Boss Dana. Huwag mo nang pasalamat. Gawin mo na Baka lang. mamaya hapalin ako na ano. Pagkulang pa naman ako nung maganda ito. Wag, bawal mamak yan. Uy, bawal dito yan. Bawal mo natin. Ganun lang ito, ganun. O yan, lap lang. Nagulang tapos, uy. Ano yan? I-message ko yung di ba nag-follow ka? Uy, okay. 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 Ano naman sinilang ko? Patingin. Mukha na pati sinilang Big time, oh. Mukha na pati sinilang ko. Sinilang ko nito kay Kuya Nana. Uy. Ay, Prada magko. Prada. Grabe, mga gamit, no? Mga gumagamit eh, no? Mga mayayaman. Mayamanin, eh, no? Prada. Oakley, pang-basketball. Yun, no? Uy. Ayan, Grabe. ayan. Problema ka ba? Uy. Wag, gumagalaw. Kakapalin yun ah. Mainit itong si... Mainit. Jay, tabi mo muna yung si Sir Jack, medyo mainit pala siya. Yan, si Sir Jack. Uy, yung pala. Yung mga ano mo. Ay, Yan, ano naman ito? Oo, sa YouTube to eh. Ay, sa mga hindi ka nakasubscribe sa akin ha. Ang subscribe ko yun, ako yung subscribe ko yun. Alright? Sir Jack ba yun? Sir Sir Jack. Jack lang, nila lang. Oh, yan, nasa YouTube, tsaka Facebook, and Sa TikTok. bakang na lahat, alam na nila yun. Yun. Maraming salamat. Kung gugwa na, magbuhay ka ng hayop ka. Ayan, ano masasabi mo pala dyan sa issue ni Anjo Iliana, tsaka ni Tito Soto? Mukhang totoo naman lahat. Ano eh, nakanaliam ko sa gula ko. Magkusilumalin ba yan? Hindi ko kasi makita. Gagawa ko ng kwento yan na yung kakapahamak niya. Pero sinabi doon ni Anjo Iliana na isa rin daw pala si ano eh. Ano, gulo mo. Damay daw si Tony Gonzaga. Ay! Teka lang. Kalma. Pambihira talaga tong si... Meron ako nakita pero Damay daw si Tony Kaya pala Gonzaga. nawala siya, no? Kaya pala ako malala lang sa lang. I'm falling for you. Ano galing eh?
Oo, sinabi dun eh. May isa na letter T. Nakalive po ano. Oo, nakalive yun. Walang yan na ako. Kakakuha na naman. Kaso nung hindi magkakasin si Tito Soto. Bakit? Eh syempre, pag kinasuhan niya, baka i-reveal lahat niyan. Ay, yun lang. Ay nung dyan, ay nung Si Anjo pa lang nagsabi. masakalap niyan. Kaya ikaw, ingat-ingat ka. Ako, wala akong ano. Hindi ako ng mga bahay. Loyal ako sa lima. Loyal ako sa lima. Uy, grabe pre. Lukan din Lukan naman yan. Lukan din lahat. Oo. Lahat magmasin. Ikaw ka lang, magmasin. So yan o. Sukal kayo, gumara, kain. Yan. Ako sawa na kayo sa mukha niya, lipat kayo sa akin. Asa rin nagchichismisan, yung dalawa. So wala yung nagchichismisan. Ito naman si Idol J. Punta ka doon, J. Nanantaw ka eh. Yung mga naka-ano dito, nakatanga. Pinapinihintay nila kung ano sasabihin ni Anjo Iliano. Guys. Si Sir Jack, tsaka si Ibanat Bay. Grabe yun mo. Yung sinabi ni Anjo Iliana. Parang si kahit daw pala si Tony Gonzaga na parang inalis daw noon ng magulang dahil kay Tito Soto. Bakit kaya Bakit kaya ganoon? Ano kayang ibig sabihin nun? Ano kayang ibig sabihin na si Tony Gonzaga daw ay inalis sa Itbulaga dahil kay Tito Soto. So matatandaan natin ng panahon na yun. Talagang nagulat din tayo nun ba't nawala bigla si Tony Gonzaga sa Itbulaga. So abangan na lang natin kasi magkakaroon ng meet up ang Banateros at si Sir Anjo Iliana. Kaya abangan yan kung ano yung mga malalaman natin kay Sir Anjo Iliana. Tawag dito. Ilalabas natin dito sa mga vlog natin. Rekta ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo, makibalita ho tayo kung ano ang kanyang mga punto de vista kaugnay pa rin dito sa mga nangyayaring nakawin ngayon sa ating bansa. Noong panahon ng martial law, kami pong mga nasa Mabini, yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, kami nila Joker Arroyo, nila Sangisan Note. Naghahain po sa Korte Suprema, kini-question namin na kailangan yung mga presidential decrees ni Marcos Sr. at that time. Kailangan ilathala mo yan sa Official Gazette at sa mga dyaryo para malaman ng tao kung ano ba ang batas na yan. Bawal lang ganito kung di naman alam namin ang batas na yan. Can you imagine, we will be violating a law that we don't even know exists? Kaya sabi namin noon, sa Korte Suprema, kailangan i-compel ninyo ang Marcos administration at the time. O yung sabi ng Supreme Court, dun sa Tanyada versus Tubera case, yang mga presidential decrees na yan, kailangan ilathala nyo sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Hindi pa pwede. Pag hindi yung ginawa yan, walang batas na patutupad kasi walang binding force, walang binding effect. So that is one of the grounds the defense team of President Duterte dun sa The Hague, gamitin nila. That's number one. Number two, ano pa? Gamitin nila yung principle of complementarity. Wala kayong jurisdiction sapagkat malusog ang sistema legal namin. Nagpakulong kami ng libo-libo ng mga kriminal. Pinatapon namin ng isang presidente. Kinulong namin ang dalawang presidente. Ano pang preba nyo na malusog kami? Madali sabi, kung susundin mo ang principle of complementarity, wala kayong jurisdiction. Kasi nga, hindi pa pwedeng kayo pumasok ayon sa Rome Statute ninyo. So nilalabag mo na ang Rome Statute, nilalabag mo pa ang sovereignty namin. Yan ang dapat na gawin nila sa kanilang motion for reconsideration with respect to the junking of the jurisdiction challenge filed by the defense team, which was denied by the judges ng ICC. Dapat diretso ka. Diretso. Tama po kayo dyan, Attorney Sal. At abangan na lang po natin yan. Pero nilulook forward din natin yung ikalawang bahagi na inyong column next week. Yan po yung part 2 ng inyong column nung nabinasa natin nung Tuesday, Attorney Sal. At syempre pa, dito naman po tayo sa ibang topic, Attorney Sal. Dahil tumaas sa 22% yung bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Ayon to sa pinakauling survey ng Social Weather Station sa Attorney noong September 24 to 30. Mas mataas ito kaysa sa 16.1% noong June. Pinakamataas ang gutom sa Metro Manila na may 25.7%, kasunod naman yung Luzon na may 23.8% at sa Mindanao na may 19.7%, habang bumaba naman sa Visayas sa 17.7%. Ayon sa Malacanang, Attorney Sal, dulot ito ng sunod-sunod daw na kalamidad na nakaapekto sa mga programa laban sa gutom. Pero samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price freeze sa piling agricultural goods sa Metro Manila at Visayas dahil nga nitong nakaraang bagyong Tino na nakaapekto sa libo-libo nating mga kababayan. Pero yung dito po, Attorney Sal, sa isyong ito,
parang sinisi po ng Malacanang yung sunod-sunod na kalamidad kaya tumaas daw yung gutom. Ano po ang masasabi ninyo dito, Attorney? Alam mo naman ang Malacanang, palagi naghahanap na magagamit nila para mapagtakpan ang mga kakulangan nila. Hindi nila nagagawa. Palagi yun ang sasabihin nila, kasi nagkaroon ng baha, kasi nagkaroon ng mga typhoons, kasi nagkaroon ng kung ano ng kalamidad. And the usual excuse yan ng isang inept administration. Kaya ang tao hindi naman nakikinig na dyan. Kaya, that reminds me, mabuti na, paalala mo. Kaya po sa November 16, 17, 18, sumama kayo sa malawakang peaceful rally for peace and against corruption ng Iglesia ni Cristo. 3 araw po yan. Kaya inaanyayahan natin ang grupo ni Brother Eddie Villanueva, yung Jesus is Lord, yung KOJC ni Pastor Kibuloy, yung mga grupo ng mga Christian bishops, ng mga kaibigan natin, yung mga DDS. Sumama kayo, 3 araw po yan. Ito ito kumbaga, itong nangyayaring bagyo na to, kumbaga attendance check ito. Attendance check sa sa mga ikakasang malaki ang rally sa mga susunod na araw. Attendance check. O yung mga mababaha, yung mga merong ari-arian, yung mga may sasakyan, merong mga TV na malulubog sa baha. Welcome mo kayo sumama sa para singilin natin tong administrasyon na to, pambihira. Oo. Sa tingin natin sa tingin natin. Kung ginawa lang ng administrasyon na to ang kanilang mga dapat gawin at walang pagnanakaw na nangyari, aminado naman tayo na meron pa ring baha. Hindi mawawala. Pero ang ating sinisigurado dito, hindi ganito kalala. At nasigurado natin dito, baka wala pa ang baha, meron ng ayuda at nakapreposition na yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Baka nasa evacuation center na sila. Pero dahil inuuna pa ang korupsyon kaysa sa serbisyo, imbis na magtrabaho, iniisip nila kung paano makapangurakot. Mas maraming oras ang kanilang paggugol sa pangungurakot kaysa sa pag-iisip kung paano malalampasan ng ating mga kababayan itong mga ganitong klaseng dilubyo na hindi ganoon kalaki ang mapipinsala sa kanilang mga ari-arian. 3 araw, 16, 17, 18, 2 venue yan. Luneta at People Power. Punuin po natin yan. Yanigin natin itong pamalan ito sa pamamagitan ng isang mapayapa, malawak na pagkakaisa ng pagpapahayag ng damdamin laban sa katiwalian, laban sa kawalan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng bayan. Upang ito pong pamalan ay mayanig at gumawa ng karapat-dapat na mga hakbangit tungo sa kapayapaan at sa pagunlad ng ating bayan at hindi sa pagkalugmok at sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ayan. Mga kababayan, wag po nating kalimutan ng dates na yan kasi napakahalaga talaga yan. Lalo na kung nararamdaman na talaga natin na itong mga nagaganap na katiwalian sa pamahalaan na lalong tumindi ngayon. Pero bago po muna yan, Attorney Sal, basa po muna tayo ng balita dahil nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nangangalap lamang sila ng ebidensya at nasa ombudsman ng pinal na desisyon kung magsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Alamin natin sa balita ni Almar Forsuelo. SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi nyo sa ulat na yan tungkol sa ICI? Po ninyo, yung si Justice Andy Reyes, matino yan. At I'm sure matapat yan. Pero, gaya ng sinabi natin, walang mangyayari dyan sa ICC kasi ang magdidesisyon pa rin dyan. Kasi sila, ang trabaho nila mag-imbestiga. Sabi nga natin, ano pa mag-iimbestigahan? Klaro-klaro na kung sino ma-involved. In-identify na nga sa SONAI, di ba? Diyan sa Congressional Committee hearing. Alam na rin natin, sa Senado, ginala na mga senador, mga kongresista. Ano pa bang klaseng investigasyon? O palagay natin, inimbestiga. Sino ba magdidesisyon kung ipapile o hindi? O sino pa? Si Ombudsman sa DOJ. Yung mga yan, nakikita naman natin ng mga galaw na yan, puro pananakip ang ginagawa ng mga yan. In fact, yung pag-iimbestiga mo, that's delaying tactic. Kaya nga sinabi na natin, si Presidente Marcos Jr., mayroong kapangyarihan. Kaya-kaya niya ipakulong agad yan. Magdeklara lang siya ng revolutionaryong gobyerno, i-abolish siya Congress, ipakulong niya lahat yung mga yan. Pagkatapos, balik na si Presidente Duterte, magkaroon ng malawak na reforma sa lahat ng aspeto ng social, political, economic. Wala lang problema. Magkakaroon tayo ng matahimik at mabinigay siya ng pagkakataon. Nagawin niya na, dapat niyang gawin kasi kung ang teorya is siya'y napaglaruan ng mga kalyado niya,
ginamit lang siya nang hindi niya nalalaman, pagkakataon niya na ito na makabawi upang mapatawad siya ng taong bayan. Pero kung ganyan ang ginagawa niya, wala.